John 13. John 13, verse 34 hanggang 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Kahabagan mo kami ngayong umaga, Panginoon namin. At tulungan mo kami na matutunan ang kaibuturan sa sentro ng aming pagsunod sa iyo. Ang pag-ibig kay Kristo. Ang pag-ibig sa mga kapatiran. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sinasabi sa banal na kasulatan. Salamat. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay at wala nakakaalam nito maliban sa ating Panginoon. Na nagsasabi na kahit tayo na mismong may dalang puso, minsan hindi natin maintindihan ang puso natin. Marami itong ginugusto na hindi talaga natin ginugusto. At marami tayong hindi ginugusto na talagang ginugusto natin. Sapagat ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay at sino nakakaalam nito maliban sa Panginoon lamang. Ngayon, maraming emosyon ang puso. At wala nang mahirap unawain sa lahat ng emosyon maliban sa pag-ibig. Kapag ikaw ay payapa, alam mong payapa ka. Pag ikaw ay naguguluhan, alam mong naguguluhan ka. Pagkagalit ka, alam mong galit ka. Kapag ikaw ay natutuwa, alam mong natutuwa ka. Pero ang pag-ibig, sino ang magpapaliwanag kung anong pag-ibig? Minsan may magsasabi na siya ay nagmamahal. Subalit, malalaman niya na ang kanyang pagmamahal ay hindi pala pagmamahal. Kung hindi tawag lang ng katawan, paghahanap lang ng kaibigan. Pero ano ba ang pagmamahal? O sasabihin naman ng isa, ako'y hindi nagmamahal. Eh, napakahirap sa lahat ng bagay. Na hindi ka nagmamahal pero ikaw ay nagmamahal. Sa lahat ng emosyon, pinakakomplikado pag-ibig. Madami nang naisulat na kanta tungkol sa pag-ibig. Pero mahirap talaga unawain ang pag-ibig. Binigyan tayo ng Diyos ng ganyang pangunawa tungkol sa lahat ng mga emosyon. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na sumasamba tayo sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos sa Espiritu. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya, sumasamba sa Kanya, ay lumalapit sa Kanya hindi sa mga bagay na nakikita. Kung kaya nga hindi tayo sumasamba sa rebulto. Sapagkat walang mga bagay na maaaring ihalin tulad sa Diyos. Walang igagaya, wala tayong maaaring paggayahan sa Diyos. Sapagkat walang nakakita sa Diyos kailanman. Maliban sa ating Panginoong Jesucristo na siyang bumaba sa lupa para ipahayag sa atin kung ano ang Diyos. Gayunpaman, kahit ang Diyos sa Espiritu at hindi natin nakikita, siya ay nauunawaan. Sapagkat ipinahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung ito ay nauunawaan, bagamat hindi natin siya nayayakap at hindi natin siya nahahawakan, siya ay nadarama sa puso. Sinabi ng banal na kasulatan na kayo ay napawalang sala dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo. Meron kayong kapayapaan sa Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kayong mabagabag
Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo kay Kristo. Bagabag, kapayapaan, yan ang mga bagay na emosyon. Yan ay estado ng kalooban. Yan ay nadarama. Na bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, nadarama natin ang Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maaaring hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos sa iyong kalagayan. Sapagkat pag binasa natin ang konteksto ng Roma 8, makikita mo na may kagutuman, may kahubaran, may mga bagay na darating at mga bagay na hindi natin nakikita. At minsan dinadala tayo sa kamatayan. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan na hindi tayo mapaghihiwalay ng ninuman sa pag-ibig ng Diyos. At ano ang pag-ibig? Hindi ba ang pag-ibig ay isang pakiramdam? Yan ay nadarama. Hindi mo matitimbang ang pag-ibig sa timbangan. Hindi mo yan mahahawakan. Hindi mo yan makakagat. Sapagkat yan ay nasa puso. Nakagaya ng hindi natin nakita si Kristo sa krus nang siya'y namatay para sa atin. Subalit sa pag-unawa natin ang kadakilaan ng Ebanghelyo, nadarama natin ang pag-ibig ng Diyos sa aba ng tao na hindi nakadama ng pag-ibig ng Diyos. Para sa kanya ang doktrina ay doktrina lang. Pinagsama-samang mga salita at mga talata. Pero ang puso ay hindi sasagot sa pag-ibig na ibinibigay ni Kristo. Ituturo mo ang banal na kasulatan sapagkat ito ang pamantayan ng buhay at pananampalataya. Subalit hindi siya magkakaroon ng kalungkutan sa kasalanan. Kalungkutan. Emosyon yun, di ba? Maaaring sasabihin mo, itong bagay na to, mali. Ang pagnanakaw ay mali. Ang pangangalun niya ay mali. Ang pagsasalita ng masama ay mali. Pero hindi naman kalungkutan ang kanyang puso na gawin ang ganong mga bagay. Marami pa nga kung anong mali. Yun ang gustong gawin ng tao. Nakita mo yun? Pagkagusto, hindi ba ang pagkagusto ay isang emosyon? Gayon din naman ang kamuhian. Ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Ano ba yun? Ulit, emosyon yun. Yun ay nadarama ng puso. Ang maging masaya sa mga bagay na gusto ng Diyos. Ang paghahanap at pananabik sa kalooban ng Diyos. Ulit, ano yun? Emosyon yun. Na maraming mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon nakabisado ang banal na kasulatan. Subalit, hindi nila nadarama sa kanilang puso ang mga bagay na sabi nila na iintindihan nila ang Diyos ay nararanasan. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga taong ito ay lumalapit sa akin gamit ang kanilang mga labi. Subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Mga magsasabing masaya maglingkod sa Diyos pero hindi mo nakikitang masaya ang paglilingkod sa Diyos. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi talaga siya masaya. Alam niya ba yun kung masaya siya? At marami pang bagay na nanggagaling diyan kagaya ng kasipagan. Ang kasipagan ay isang emosyon. Na natatranslate sa gawa. Pag wala kang gana, wala ka talagang gana. Hihiga ka maghapon. Kukunin mo cellphone mo, maglalaro ka. Papalipas ka ng oras. Kasi wala kang gana. Hindi ba? Kaya ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Pero ang puso ay pabago-bago. Kaya ang dalangin natin ay ito. Ang ating puso ay tunay na magpasakop sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ibigin mo ang Diyos
ng buong puso, ng buong lakas mo, ng buong isip. Ngayon, sa binasa natin, ito ay alam nyo ng salita ng Panginoon. Na iibigin natin ang isa't isa. Bakit? Sapagkat inibig tayo ni Kristo. Malalaman ng lahat ng tao na tayo ay mga disipulo ni Kristo kapag may pag-ibig tayo sa isa't isa. Tatlong bagay ang makikita nyo dyan na pinag-utusan tayo ng Diyos na magmahal. Na ang dahilan ng pagmamahal natin ay ang pagmamahal ni Kristo. At ang pag-ibig natin sa bawat isa ay patutuo natin sa sanlibutan na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Ipinangaral ko na sa inyo noon yan. Kaya't hindi ko na uulitin sa inyo. Pero gusto kong pansinin ninyo mga kapatid, na nasa kaibuturan ng pagsunod kay Kristo ang pag-ibig sa mga kapatid. Nasa kaibuturan ng pagsunod kay Kristo, ng pagiging tagasunod ni Kristo, ay ang pag-ibig sa iglesia at sa mga kapatid. Noon sinabi ko sa inyo na makikilala ninyo kung sino ang gumulang sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga responsibilidad. Subalit saan ba nanggagaling ang responsibilidad? Saan nanggagaling ang ating pananagutan na maglingkod tayo sa Diyos? Maraming mga tao sa sanlibutan ito na gumagawa ng mabuti sa kapwa sapagkat yun ang kanilang responsibilidad sa kanilang kapwa. Kaya lamang, yung paggawa nila ng mabuti ay ginagamit nila maging leverage laban sa kanilang kapwa. At sasabihin nila, ginawan kita ng mabuti. Sumunod ka sa sasabihin ko. Maraming mga tao ito sa sanlibutan. Mga magulang, gagawa nila ng mabuti ang kanilang mga anak sapagkat yun ang kanilang responsibilidad. Pero mababalitaan mo rin na yung mga gumagawa ng responsibilidad, madalas sila rin ang nang-aabuso sa kanilang mga anak. At naisip ko na ang responsibilidad ay madali lang. Sapagkat yan ang unang makikita sa iyo ng sanlibutan. Sa daigdig na to, pag wala kang responsibilidad, wala kang kwentang tao. Kung meron kang gustong ipakitang tao, ang una mong gagawin, ayusin mo mga responsibilidad mo. Pero saan ang gagaling ang responsibilidad? Madali tayo makakita ng isang tahanan na kapag nasa labas nagtutulungan pero sa loob ng kanilang bahay nag-aaway-away sila at totoo wala silang pakialaman. Sa panahon ng lahat ng patotoo ng tao nasa social media na, kaya hindi ibig sabihin na may responsibilidad ay nag-matured na ang pagkatao. Sapagkat kung hindi ka kayang ituwid ng iyong mga relasyon, ikaw ay isip bata pa. Halimbawa, bakit kita gagawa ng mabuti? Dahil ba pastor ako at may responsibilidad ako sa iyo?
Paano kung hindi ako pastor? Hindi ba sapat na anak ako ng Diyos at anak ka rin ng Diyos, gagawang kita ng mabuti dahil magkapatid tayo sa Panginoon? Ang pagiging magkapatid sa Panginoon na hindi responsibilidad, ito ay relasyon. Dahil darating ang panahon na ang lahat ng responsibilidad natin ay hindi na natin magagawa sapagkat habang tumatanda tayo, pahina tayo ng pahina. Pero sa aba ng mga taong natutong maglingkod pero hindi natutong magmahal sa kanyang iglesia. Magsisipagtandaan kayo na walang magmamahal sa inyo rito sapagkat nung kalakasan ninyo, hindi nyo minahal ang iglesia nyo. At nais kong tignan ninyo na higit sa responsibilidad ang pagiging magkapatid kay Kristo. Nais kong maunawaan ninyo mga kapatid, na kung hindi sapat ang ating pagiging magkapatid upang ayusin natin ang pakikitungo sa isa't isa, kailangan nating mag-matured sa pananampalataya. At ako'y napaisip, lahat kaya ng pumupunta sa outreach at sa good news, bakit kaya sila pumupunta doon? Kasi naglilingkod sila sa Diyos o dahil sa kapatid natin sila sa Panginoon? Marami ako nakitang naglingkod sa Diyos na hindi lumago. At ako'y nagtanong, bakit kaya hindi sila lumago sa paglilingkod sa Diyos? At simple ang sagot sa banal na kasulatan. Sapagkat hindi paglilingkod sa Diyos o nagpapalago. Ang nagpapalago ay pag-ibig. Sapagkat ang kaalaman ay nagpapayabang. Subalit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kahit ilang beses kang makinig sa aking pangangaral, at ituturo ko sa iyong lahat ng laman ng banal na kasulatan at kabisaduhin mo yan, isulat mo kahit mapanaginipan mo pa yan. Kung hindi titibok ang iyong puso para sa pag-ibig ni Kristo, tungo sa iyong kapatiran, tungo sa iyong iglesia, hindi ka titibay. Yang kaalaman mo sa Biblia ang titisod sa iyo. Kagaya ng isang pamatok sa iyong balikat, kagaya ng isang pariseyo, hahadlangan mo ang iba na pumasok sa langit kahit ikaw mismo hindi ka makakapasok doon. At kapag ikaw ay nakatagpo ng taong ididisipulo mo, gagawin mong mas masahol pa siya sa iyo. Hindi ba yan ang mga salita ng Panginoon sa mga pariseyo? Sapagkat kung ang ating pagkakapatiran dito ay obligasyon lamang, paano pag wala ka nang maitulong sa akin? Hindi na ba kita kapatid? Paano pag wala na akong maitulong sa iyo? Hindi mo na ba ako kapatid? Kaya ba pag wala kang maitulong, nahihiya ka? Bakit? Obligasyon lang ba ang pinupunta mo rito at hindi ang ating pagiging magkapatid? Darating ang panahon, hindi natin mapapakinabangan ang isa't isa. Pero magkapatid tayo, huwag tayo mag-iiwanan. At yan ang binubuo ng pagiging disipulo ni Kristo. Sapagkat walang sino man nasusunod kay Kristo ayon lamang sa kanyang sarili. Alam nyo mga kapatid kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa pagiging disipulo. Kung gaano kakomplikado ang pag-ibig sa puso ng tao, dahil sa komplikado ang puso ng tao, kinakailangan na ang tao ipanganak na muli. Ang daigdig na to ay saturated na ng Ebanghelyo ni Kristo. At kung merong ginagawa ang Ebanghelyo sa karamihan ng mga tao, ito yon. Habang nakikinig sila ng Ebanghelyo, lalo silang nabubulagan. Nang sinugo ng Panginoon si Isaias, ang sabi ni Isaias, hanggang kailan ako mangangaral? At ang sabi ng Panginoon, hanggang ang puso ng tao ay tumigas. At hanggang sa sila ay mabulagan. Ano bang klaseng utos yun ng Panginoon? Hindi ba
Hindi ba ang aking intensyon kung bakit ako nangangaral ay para magbigay ng liwanag sa mga nabubulagan? Hindi ba ang ating intensyon kung bakit tayo nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo ay upang ang tao ay makalaya sa kasalanan? Bakit ang sabi ng Panginoon kay Isaias na hanggang ang kanilang mga puso ay tumigas at ang kanilang mga mata ay mabulag? Sapagkat ang mangangaral ay instrumento lang ng Diyos at wala siyang kapangyarihang magpalaya ng tao. Na dalawa lang ang pwedeng maging epekto ng salita ng Diyos sa tao. Kung hindi ka papalayain yan, lalo kanyang ikukulong. Na habang natututunan mo ang salita ng Diyos, hindi ba lalo lang dumadami ang iyong pananagutan? Itinuturo sa iyo ng Diyos kung anong dapat mong gawin. Pero pag hindi mo ginagawa kung anong dapat mong gawin, hindi ba dumadami lang ang sisingilin sa iyo ng Diyos? Sapagkat nasusulat sa Kanya na maraming ibinigay, maraming hahanapin. Hindi ba't habang nag-aaral ka ng Biblia at hindi mo ginagawa ang binabasa mo sa Biblia, hindi ba lalong tumitigas ang puso mo at tumitigas ang ulo mo hanggang sa dumating ang panahon na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi na kaya ng isang desisyon? Dahil ang pagpapalaya ay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na kung makikita ng tao ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, babaguhin tayo ng Espiritong nananahan sa atin. Sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano, kailangan ng banal na Espiritong magpaunawa sa atin. Kung kaya't ang tao ay kailangang ipanganak na muli. Sapagkat sa dinami-dami ng nangaral sa daigdig na to, na nagtuturo ng pananampalataya kay Kristo at pagsisisi, idagdag mo pa yung mga maling pananampalataya kagaya ng gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Idagdag mo na yan. Sapagkat yung paggawa ng mabuti ay umiepekto rin sa konsyensya ng tao. Pero maling aral yun, natural. Pero idagdag mo na lahat, pati maling relihiyon. Sinong taong magsasabing walang Diyos? Kaya matigas ang puso ng tao sa Diyos. Kaya anong gagawin ng Panginoon dyan? Kailangan baguhin ng Diyos ang tao sa loob. Sinasabi ng mga tao sa Panginoon, susunod kami sa iyo. Susunod kami sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, walang tao na magtatayo ng tore na hindi magbibilang. Baka sakaling magtayo ka ng tore, hindi ka nagbilang, hindi mo mapatapos, tawanan ka ng mga tao. Walang hari na pupunta sa gera at pagkatapos hindi niya bibilangin ang kanyang sundalo at titignan niya ang mga sundalo ng kalaban. Pagkatapos baka mas malakas sa kanya ang kaharian, ay makikipagkasundo na lang siya. Maaari siyang makipaglaban sa ibang kaparaanan. Baka pagkatapos niya ibuhos ang lahat sa dulo, matatalo pa rin siya. Ganon din ang pagsunod sa Diyos. Kung kaya't ang pagsunod kay Kristo ay personal na desisyon ng tao. Kaya't hindi natin pinipilit ang tao na sumunod kay Kristo. Pero kung bakit nagiging personal yan? Sapagkat nanggagaling yan sa puso na binago ng Diyos. Hindi ba ganyan ang pagsunod kay Kristo? Na iyong itatanggi ang iyong sarili, papasanin mo ang krus, at susunod ka kay Kristo. Yan ang panawagan sa lahat ng disipulo ni Kristo. Diba? Pag inusisa mo yung salitang pagtanggi sa sarili at pagbubuhat ng krus ni Kristo, hindi ba isa sa mga katangian ng pag-ibig ay hindi makasarili?
hindi mapagmataas. Hindi ba pag tinignan mo ang krus ni Kristo, yun ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Na namatay si Kristo para pambayad ng ating mga kasalanan. Sapagkat hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Dahil sa ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasalanan. Ang pagtanggi sa sarili ay pag-ibig. Tunay na pag-ibig. At ang pagyakap sa krus ni Kristo ay pag-ibig din. Sapagkat ang krus ay pag-ibig ni Kristo sa tao. Sapagkat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya nga't susunod ka kay Kristo dahil sa pag-ibig. Nasusulat. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa atin. Na kung si Kristo ay namatay na para sa atin, ibig sabihin, ituring natin ang mga sarili nating patay na dahil kay Kristo. Yan ang pag-ibig. Pero mauunawaan ba yan ng taong hindi nakakakilala kay Kristo? Ang iyo bang pagkakilala kay Kristo ay nagdulot sa iyo ng pagbabago ng isip? At ang pagbabago mo ba ng isip ay nagdulot sa iyo ng pagkapuot sa kasalanan? At pananabik sa kaluwalhatian ng Diyos? O isa ka rin sa sinasabi ng Biblia, mga taong ito, lapit ng lapit sa akin, gamit ang bibig. Pero ang puso malayo sa akin. Hindi ba't yan ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa tao kapag inililigtas niya ang tao? Sinasabi ba ng mga taong, O Kristo, simula ngayon ikaw na ang aking Panginoon? Pero hindi niya tinatanggi ang paghahari ng kasalanan sa kanya. Yun ba ang grasya ng Diyos? Hindi ba't sinasabi rin ng banal na kasulatan na ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo? Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kung hindi nasa ilalim kayo ng biyaya ng Diyos. Napakahirap maglingkod sa Diyos na walang pagmamahal. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng gagawin mo, kailangan kong iutos. Anong pinagkaiba mo sa namumuhay sa ilalim ng kautusan? Lahat ng paglilingkod mo, kailangan sabihin sa iyo. Pag hindi ka sinabihan, hindi ka kikilos. Ngayon, bumalik ka sa pinag-umpisahan ng iyong pananampalataya. Ano na ba ang pagkakilala mo kay Kristo? Naghahanap kayo rito ng ministry sa simbahan. Itinuring nyo ba ang inyong mga kapatid na kapatid? O naghahanap lang kayo rito na maglilibre sa inyo? Na magpapasaya sa inyo pag malungkot kayo? O naghahanap lang kayo rito na magbuboost ng ego nyo? Pag nag-disciple kayo ng tao, ginagawa niyong tagasunod nyo. Kinamumuhian ko yung ganyang klase ng pagdidisipulo. Sapagkat yan ay pumapatay ng tao sa loob. Isipin mo, sumunod ka sa lahat ng sinabi ko sa mahabang panahon nung nawala ako, nawalan ka ng buhay. Anong klaseng paglilingkod dyan sa Panginoon? Lagi kong pinauulit-ulit, kung hindi ninyo iibigin ang Diyos, wag na kayong maglingkod sa Diyos. Pero kung umiibig kayo sa Diyos, gusto kong makita sa mga buhay ninyo. Alam nyo kung unang mangyayari kapag inibig nyo ang Diyos? Aayusin nyo ang mga buhay nyo. Magsisimula yan sa loob ng bahay nyo. Magsisimula yan sa sarili mo. Sapagkat ang pag-ibig ay nagsisimula sa sarili. Kung iniibig mo ang Diyos, anong unang gagawin sa iyo ng Diyos? Ayusin mo sarili mo. Sapagkat nasusulat, you shall love another as yourself. Nagmamahal ka sa iba, bakit naramdaman mo ba ang pagmamahal? Paano mo nalaman na pagmamahal yung ginagawa mo? Hindi ba? Kaya't yaong mga nagmamahal sa kanyang kapwa ay yaong nakaunawa ng pag-ibig ni Kristo.
Alam mo ba kung bakit namatay si Kristo sa krus? Kasi ayaw ng Diyos ang kasalanan kahit baliktarin mo ang daigdig. Hindi ba na lang Diyos kung matutuwa siya sa kasalanan? Kaya't namatay si Kristo sa krus. At ikaw sinasabi mo na umiibig ka sa Diyos, pero tuwa ka sa kasalanan. Hindi mo iniiyakan ang kasalanan mo. Hindi ka nandidiri sa sarili mo tuwing gumagawa ka ng kasalanan. At ang gagawin nyo sa gawain ng Diyos, ipapanakip butas nyo ang gawain ng Diyos para sabihin yung mahal nyo ang Diyos. Hindi ba ang pag-ibig ng Diyos sa ito na tayo ay ituring niya ng mga anak ng Diyos? Obligasyon ba ng Diyos sa atin yun o dahil nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya? Walang obligasyon sa atin ng Diyos. Subalit biniyayaan niya tayo na maging mga anak niya. Kaya't ang pag-ibig ay nanggagaling sa relasyon. Hindi basta obligasyon. Kahit ang mga taong pupunta sa impyerno, tumatamasa sa oras na ito ng kabutihan ng Diyos, pero hindi sila anak ng Diyos. Akala mo ba nagsimba ka, anak ka ng Diyos? Tignan mo pinaggagawa mo. Wala kang takot gumawa ng kasalanan. Namumuhay ka sa kasalanan na hindi ka nagsisisi sa harapan ng Diyos. Kung iniibig ka ng Diyos, dapat nagsisisi ka na ngayon. Kung ang iisipin mo na ang buhay ng tao ay parang lapis lang na tinatasahan, hintayin mo mauubos ang pagkalapis mo. At siyang itinutuwid ng paulit-ulit na hindi nababago, isang araw mababali ang kanyang leeg at wala ng kagamutan. Kaya kung hindi i-epekto sa iyo ang salita ng Diyos, huwag kang umasa sa kaligtasan. Hindi ba? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay may kasamang pagkamuhi sa kasalanan. Sapagkat alam ng Diyos na yung kasalanan na yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Kahit balik-tarin mo pa yan. Kung pakakainin tayo ng Diyos at bubuhayin tayo ng Diyos, pero hindi niya sosolusyonan ang pinaka-importanteng problema natin. At yan ang kasalanan. At sa dulo, pagbabayaran natin yan sa impyerno, paano tayo inibig ng Diyos? Kaya mo nang pakainin ng sarili mo. Pero hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa impyerno. Kaya't kung sasabihin ng Biblia na sa kamatayan ni Kristo, doon na ibuod ang lahat ng pag-ibig ng Diyos, tama lang. Sapagkat anong mapapala ng tao kung mapasa kanya ang buong sanlibutan, pero paparusahan niyang kaluluwa mo sa impyerno? Hindi ba't kung iniibig ka ng Diyos, ang una niyang gagawin sa iyo? Pipigilan kanyang gumawa ng kasalanan. Itutuwid kanya sa paggawa ng kasalanan. Makakatagpo ka ng simbahan na bawal dito ang mga gago. Mga sumasama sa gawain ng mga gago. Alam mo nang mali ginagawa mo, paulit-ulit ka. Di ba? At akala mo kalilingkod mo sa Diyos? Mababago ka, hindi ka mababago. Ayusin mo ang puso mo sa harapan ng Diyos. Dahil nagsasawa na ako sa mga kasama sa gawain na hindi umuusad ang buhay. Kung hindi tayo babaguhin ng ating pagdidisipulo, anong patutuon natin sa sanlibutan? Anong akala nyo sa pagdidisipulo? Aral ng Bible? Tapos bigay sa gawain? Sa inyo na ang pagbibigay ninyo. Ang pagsunod ay higit sa pagsasakripisyo. Kaya marami sa inyo, pag nagsakripisyo kayo, nagyayabang kayo sapagkat hindi kayo marunong sumunod sa Diyos. Hindi ba?
Mga tao tumatawag sa Diyos na hindi nila nare-respeto. Tumatawag sila sa Diyos na hindi nila kinakatakutan. Tumatawag sila sa Diyos na sinasabi, mahal kami ng Diyos, pero ayaw nilang magpatuwid sa Diyos. Pera na lang ang sambahin mo. Hintayin mo ang kamatayan. Hintayin mo ang hatol sa iyo ng Diyos. Kung hindi nyo mauunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagliligtas niya sa atin mula sa ating mga makasalanang buhay, ano pang pag-ibig ng Diyos ang ipapaliwanag ko sa inyo. Kung kaya't ang iglesia ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-iipon ng Diyos ng mga tao, na sinabihan ng Panginoon, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa tampalasang lahing ito. Iligtas nyo ang inyong mga sarili mula sa masamang lahing ito. At silang nakinig ng kanyang salita ay nagpabautismo. Doon nabubuo ang iglesia. Pinag-ipon-ipon sila ng mga tao na inibig ng Diyos, sapagkat sila'y pinatawad ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. At sila'y nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang kanilang paglapit kay Kristo ay nagpapakita ng kanilang pagtalikod sa dati nilang buhay, at sila ngayon ay nagsisisi na. At sila'y inipon bilang iglesia ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit may simbahan. Kung bakit ang simbahan ay pinatitibay ng pag-ibig, sapagkat ang pundasyon ng ating pagsasama-sama ay pag-ibig ng Diyos. At lagpas yun sa pagbibigayan at kung ano-ano pa. Nagsisimula yun sa sarili kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos. Kung paano hindi mo gagawa ng masama ang sarili mo. Alam mo naman siguro na sa tuwing gumagawa ka ng kasalanan, ang una mong sinasaktan sarili mo. Diba? Alam mo na siyang naghahasik sa laman ng mga gawa ng laman, ay aani sa laman din ang pagkawasak. Pero bakit marami sa inyo na hindi nyo dinidisiplina ang sarili ninyo? Nagsasayang kayo ng oras. Nabubuhay kayo na parang kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Di ba? Alam mo naman siguro yan, na sa tuwing hindi ka nagde-devotion sa umaga, sinasaktan mo ang sarili mong kaluluwa. Alam mo naman siguro yan, na sa tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo ginagawa yan, napipighati ang banal na Espiritu sa iyo. Alam mo naman siguro yan, na sa tuwing nagmamataas ka, siguradong ilalagpa ka ng Diyos. Alam mo naman siguro yan, na kung anong inihasik ng tao, aanihin niya. O, ba't hindi mo gawa ng sarili mo na mabuti? Sa pamagitan ng pagsunod mo sa salita ni Kristo. Kung minamahal mo ang sarili mo, mahalin mo yan na kagaya ng minamahal ka ng Diyos. Kung ang pag-ibig ay gagawin ko sa sarili ko, ang lahat ng gusto ko, mamamatay ako na mabilis. Dahil kung ang pagmamahal mo sa sarili mo ay ayon lang sa pagmamahal mo sa sarili mo, kakainin mo lahat ng bawal sa'yo, sabihin ko patay ka kaagad. Pero kung minamahal mo ang sarili mo, kung minamahal nyo ang sarili ninyo, kagaya ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, babawalan mo ang sarili mo kagaya ng binabawalan ka ng Diyos. Dahil alam mong mapapabuti ka. Hindi ba? Kasi kung lahat ng bawal sa akin gagawin ko, at sasabihin ko mahal din kita, sige, lahat ng bawal sa akin papakita ko sa iyo. Dalawa na tayong magkakamali at dalawa tayong mamamatay. Yan ang pag-ibig ng sanlibutan. Yung bagay na nakakasira sa akin, pero masarap para sa akin, gagawin ko sa iyo. Pagkat masarap yun para sa akin, pero masama sa akin, at masama yun sa iyo. It doesn't matter.
No, hindi ganyan ang pag-ibig. Yan ang ibig sabihin, you shall love thy neighbor as thyself. Binubuhay ka ng Diyos at inaayos ka ng Diyos. Dapat maging maayos ka. Kasi plastic ka na gusto mong ayusin ng iba, yung sarili mo hindi mo inaayos. Paano mo sinasabing sumusunod ka kay Kristo? Ang tagal-tagal mo nang sumusunod kay Kristo. Anong epekto sa'yo ng Ebanghelyo? At sasabihin mo sa tao, magpatuloy sa pananampalataya? Nagpapatuloy ka ba sa pananampalataya? Diba? Mga bagay na kailangan ko sabihin sa inyo yan. Dahil mag-uakay tayo ng kaluluwa mamaya. Madaling magdala ng tao sa simbahan. Pero napansin nyo, kapag ka nadala natin sa simbahan, mahirap dalhin, akayin. Alam mo bakit mahirap akayin ng mga kapatid natin? Kasi ikaw na dapat alam mo na kung paano ka susunod sa Panginoon, hindi mo kayang akayin ng sarili mo. Yan ang ikalawang kautusan. You shall love thy neighbor as thyself. Walang hiya ka, tinutulugan mo ako pag nangangaral ako eh. Mag-aakay ka ng kaluluwa. Simple lang ang gagawin nyo, tatanungin nyo kung paano kayo maglilingkod sa Diyos, ayaw nyo magpaturo eh. Magtuturo ka pa sa iba. Diba? Huwag na natin sagad-sagawin yan, baka mauwi tayo sa kaligtasan ng kaluluwa. Mo, tagal-tagal mo ng Kristiyano, wala nababago sa'yo, ligtas ka ba? Akala mo kahit ilang beses kang sumampalataya kay Kristo, kung ang puso mo madilim pa rin at walang ginawa ang Diyos sa'yo, wala akong magagawa dyan. Sapagkat kung anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, dapat malaya kayo. Kaya nangangaral ako ng ganito. Sapagkat walang nakaliligtas sa isang biblikal na pagdidisipulo. Maraming mga Kristiyano ang tumatagal sa simbahan sa pag-aakala nilang Kristiyano sila, pero hindi. Paano nila nagagawa yon? Sapagkat hindi nadidisiplina ang kanilang simbahan ayon sa salita ng Diyos. Maraming mga tao nag-aakala porket nagsimba sila, Kristiyano na sila. Hindi man lang siya na binabagabag sa pagiging chismoso niya. Kaya pagdating sa simbahan yan, yung mga chismoso din. Hindi man lang siya binabagabag sa marumi niyang pag-iisip. Di ba? Kaya ang pag-ibig na nakikita sa iglesia ay nagpapakilala na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagpasunod sa atin unang-una sa lahat. Alam niyo ang talata, di ba? With the love of Christ constraineth us. Isipin mo, nakakita mo na si Kristo na matay, na unawaan mo, naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Wala nangyari sa iyo doon pagkatapos noon. Naging baptist ka lang, pero hindi nakakapagligtas ang pagiging baptist. Hindi ka talaga nabago sa loob. Magkakasala tayo bilang tao, pero tandaan mo, paano ka tinutuwid ng pagmamahal mo sa Diyos? Paano nakabalik si Pedro? Simple lang. Sa tanong ni Kristo, Pedro, mahal mo ba ako? Di ba? Ang kawalan ng responsibilidad ay nagpapakita ng hindi nating pag-unawa sa ating mga relasyon. Wala kang responsibilidad sa anak mo, hindi mo naintindihan ang pagiging tatay mo at pagiging anak niya.
Wala kang responsibilidad sa kapatiran mo. Hindi mo naiintindihan ang pagiging anak mo ng Diyos at pagiging magkapatid. Para kang si Cain. Bakit? Kapatid ko ba yan? Ay bakit? Ako ba tagapagbantay niyan? Oh, nasan si ganito? Bakit? Disciple ko ba yan? Si Richard nag-disciple dyan eh. Hindi ba marami sa inyo parang si Cain? Oh, kamusta kayo doon? Ay, sila-sila lang doon nag-uusap. Wala akong ano doon, sila yun. Hindi ba ka para kang si Cain? Magi-disciple ka pa na ibang tao. Sige kayo. Basahin niyo ang banal na kasulatan. Kung sinasabi ko ba sa inyo ay doktrina ng Diyos. At magtataka kayo ba't di kayo ginagamit ng Diyos? Ang problema kasi sa atin puso. Ang abilidad ay hindi importante kung magaling tayo. Hindi importante kung matalino tayo. Ang importante kung talagang nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos. Na yung pag-ibig na yan ng siyang bumuhay sa atin at nagdisiplina sa atin at nagtuwid sa atin at nagpalakas sa atin at nagpatibay sa atin sa iglesia na kung saan tayo pinangunahan ng Diyos. Diba? Kagaya ng babae kapag unang beses siyang nanganak. Pag unang beses nanganak ang babae, hindi pa naman niya alam ang gagawin. Minsan buti kung nandyan yung nanay niya, tuturuan siya. Kaya mapalad yung mga nanganak na nandun yung nanay nila. Pero kung walang magtuturo sa'yo, hindi ba sisikapin mong aralin yun? Mapalad ka kung mayroon ka mapagtatanungan. Sa panahon ngayon, magsa-search ka sa Google. Kasi kung first time nanganak, hindi pwedeng iwalang bahala na yun. Kailangan matutunan niya sa oras ding ito kung paano mag-alaga ng bagong panganak. Bagong panganak na bata. Sa pangalawa, hindi nagaano sapagkat may karanasan na. Kita mo. Ang tanong ko doon ay ganito. Ano bang nauuna? Responsibilidad o katalinuhan? Pero kung pwede rin naman na yung anak mo, bigay mo sa bayan ampunan. Kasi wala kang responsibilidad. Kasi nakalimutan mo ang relasyon mo dun sa bata na pinamigay mo. Pero ano bang nauuna? Yung responsibilidad na mula sa pagkaunawa ng relasyon mo dun sa bata na yung pinanganak mo? O yung pagkatuto? Kahit may pagkatuto ka na sa una, sa teorya, iba pa rin ang epekto sa karanasan kapag ka nauna ang responsibilidad mula sa pagkaunawa sa relasyon. Kaya wag mo sabihin sa akin na wala kang alam na ministry. Kapatid mo yung kasama mo, anong ginawa mo? May sakit ang kapatid mo, anong ginawa mo? Kasi po may ministry naman tayo for the sick eh. Humanap ka, sige, nasaan? Diba? Nawawala yung kapatid mo, hindi mo hinanap. Kasi ang magdi-disciple nun si brother eh. Sana man lang kinuha mo messenger mo, minessage mo. Di ba? Dahil dahilan. Kasi wala akong cellphone. Pag nagka-cellphone ka naman, di mo naman may message eh. Hindi ba? Ang salita ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Sinabi ni Apostol Pablo, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makakayang magpabalago sa inyo. Ngayon magtatanong ka, bakit marami namang nag-aral ng salita ng Diyos pero hindi lumago? Dahil ba ang salita ng Diyos ay walang kapangyarihan? Nakita ko naman, mukhang sumusunod naman. Bakit kaya? Doon natin iisipin ang issue ng kaplastikan. Baka plastic. Natutunan lahat ng doktrina pero hindi natutong magmahal.
Bakit? Makasarili. Natuto ng lahat ng doktrina. Pero hindi sanay na tumatanggap ng paglilingkod. Diba? Yung iba naman, sanay na sila pinaglilingkuran. Diba? Kaya alam naman niya na yung kapatid niya, nagdala ng makakain sa simbahan, nagluto, alam niya yon, hinayaan niya yung kapatid niya magbuhat ng mabigat. Diba? Wala ka namang inambag dyan, di sana binuhat mo na lang yan. Alam mo yung kapatid natin sa initiative niya, nagluto ng merienda. Ikaw, kumuwento ko lang. Kung kinuha mo yung diyan ang binaba mo. Common sense. Diba? Walang ministry sa simbahan na kwento ministry. Diba? Kasi hindi ko sinabi. Diba? Wala kang puso. Diba? Yan ang sinasabi sa inyo noon pa. Na kapag ka magbabasa kayo ng Biblia, unawain mo. At ipagdarasal nyo na mangyayari sa inyo ang kalooban ng Diyos at gagawin nyo kahit mahirap. Dahil darating ang panahon, mahihirapan kayo at hindi nyo nagagawin yan kasi mga wala kayong disiplina. May kasabihan, kapag tumanda ang puno, hindi mo na maitutuwid yan. Bakit hindi mo tinuwid nung malambot ka pa? Di ba? Kaya dapat ang tao na itutuwid siya at papatuwid siya sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Dahil kapag ikaw ay hinubog ng Panginoon, di pwede ka na magmahal sa iba. Mamahalin mo na ang kapatid mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo ayon sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung hindi ko gagawin sa sarili ko, hindi ko gagawin sa iyo. Kung makakasira sa akin, ayaw kitang sirain. Di ba? Kung yan ang nagpatibay sa akin, yan din ang magpapatibay sa iyo. Ang salita ng Panginoon. Sabihin niyo, masakit ako magsalita. Mas grabe ako sa sarili ko. Kung nasasaktan kayo sa sinasabi ko, mas sinasaktan ko dyan ang sarili ko sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung iiyak ka ng isang beses dahil pinangaralan kita, isipin mo kung paano ko iniyak sa Diyos sa lahat ng kasamaan ko. Naiintindihan ko yung sinasabi ko na hindi mababago ang tao sa kanyang sarili lang. Subalit ang sino mang nagtiwala kay Kristo ay hindi mapapahiya. Kapag sinabi mo kay Kristo na humingi ka sa Kanya ng tulong, tutulungan ka niya. Kaya't hindi pwedeng hindi makikita ang bunga nito. Otherwise, sinungaling si Kristo. Ang pag-ibig, bagamat ito ay emosyon, ito ay klase ng emosyon na nagpapagalaw ng buong pagkatao. Kagaya ng pananampalataya, bagamat ang pananampalataya ay isang emosyon sapagkat ito'y pagtitiwala sa mga bagay, sa mga katotohanan na iyong naunawaan. Naunawaan mo ang katotohanan, tinanggap mo, pinagtiwalaan mo, ay nagre-resulta sa paggalaw ng buong pagkatao. Ganon din naman ang pag-ibig. Kaya nga sinabi sa banal na kasulatan, huwag lang kayong umibig sa salita, umibig din kayo sa gawa. Kagaya na sinasabi sa banal na kasulatan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Bakit? Hindi yan nauunawaan at hindi yan pinagtitiwalaan para mamatay dyan.
Hindi ka natuto ng salita ng Diyos at hindi mo pinagtiwalaan yan sa puso mo para hindi mo sindin ng Diyos. Ganon din naman ang pag-ibig. Hindi yan pinaunawa sa iyo sa pamamagitan ng krus ni Kristo. At para magkaroon ka ng kapayapaan na ligtas ka dahil sa pag-ibig ng Diyos at pagkatapos, gagawa ka ng kasamaan, gagawan mo ng kasamaan ng mga kapatiran mo, o hindi naman kaya wala kang pakialam sa kapatiran mo. Hindi ganun yun. Kaya bagamat ang pag-ibig at ang gawa ay hindi parehas, ang gawa ay natural na epekto ng pag-ibig. Kagaya na ang pananampalataya at gawa ay hindi parehas. Paulit-ulit kong sinasabi sa pulpitong ito ayon sa salita ng Diyos, walang naliligtas sa gawa. Pananampalataya. Pero ang totoong pananampalataya, nagbabago ng buhay. Diba? Kaya kung sabi mo ligtas ka, fine. Ligtas ka. Babautismo po ako. Di ba bautismo ka? Pero tandaan mo, pinanonood ka ng iglesia hanggang sa mamatay ka. At silang pinangungunahan ng mga espiritu ng Diyos. Yun ang anak ng Diyos. Kung kaya tayo ay ligtas, inililigtas at maliligtas. Tayo ay pinawalang sala, pinababanal ng Diyos, at luluwalhating kasama ni Kristo. Yan ang kaligtasan. Kaya kung saan tayo magpatuloy tayo sa pag-ibig. Sinasabi sa Efeso 5:1, kayo'y lumakad sa pag-ibig. Walang paglakad sa pag-ibig, walang pagdidisipulo. Sapagkat kung ang pag-ibig ni Kristo ang nagpanganak sa atin sa kaharian ng Diyos, ang pag-ibig din ni Kristo ang bubuhay sa atin sa pananampalataya. Malalaman ko kung ikaw ay iniibig ni Kristo, mamumuhay ka sa pananampalataya. Ang taong mahal ng Diyos namumuhay sa pananampalataya. Sino mang nagmamahal sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Unang Juan 2:15. Hindi ba? Kung mahal ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos sa bagay na magpapatibay sa iyo. At yun ang pananampalataya. So, mali-mali ka na sa pananampalataya, hindi ka pa tinutuwid ng Diyos. Tinahayaan ka ng Diyos yan. Ang pag-ibig ng Diyos, kung yan ang pundasyon ng ating pagkatao, yan din ang buhay natin. Yan din ang dulo natin. Di ba tama? Efeso 5:1. Tama ba? Walk in love as Christ also hath loved us. 5:2. 5:2. Hindi ba? Namumuhay ka sa pananampalataya, di ka mapagmahal. Di ba? Paano ka namuhay sa pananampalataya, hindi ka mapagmahal? Naniniwala ka may Diyos, pero hindi mo mahal yung Diyos yung kilala mo? Paano mo sinabi na nananampalataya ka sa Diyos? Nananampalataya ka sa Diyos, pero hindi mo minamahal ang iyong mga kapatid? Paano mo sinabi na yung ginagawa mo ay ginagawa mo dahil naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos? Diba? Kaya nga ang pag-ibig at ang pananampalataya, bagamat magkaiba, ay palaging magkasama. Pag tinignan mo sa unang Pedro 1:8 nakalagay na si Jesus Christ ay minamahal natin kahit hindi natin nakikita. At pag nagsama ang pananampalataya at pag-ibig, anong sumusunod na nangyayari? Nagkakaroon tayo ng kasiyahan. Na hindi ninyo nakikita, minamahal ninyo. Na kahit na hindi nyo siya nakikita, sinasampalatayanan nyo. At nagagalak kayo ng may kagalakang hindi masabi, may pahayag, at punong-puno ng kaluwalhatian. Itong panahon na mga Kristiyano may pananampalataya raw pero walang pag-ibig sa Diyos.
At magsasabing, ay, may pag-ibig ako sa Diyos. Pero kikita mo yung ginagawa, hindi ayon sa pananampalataya. Yan dapat ay magkasama. Sapagkat kung hindi ninyo nararanasan na masaya talagang maglingkod kay Kristo, wala kayong pag-ibig na may kasamang pananampalataya. Kung may pananampalataya kayong walang kasamang pag-ibig. Sapagkat ang paglakad sa pananampalataya ay mahirap. Pero kung nagtitiwala ka sa pag-ibig ng Diyos, malalagpasan mo lahat ng kahirapan. At minsan ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo maunawaan sapagkat iba yan sa pag-ibig ng sanlibutan. Pero may pananampalataya ka sa Diyos, alam mo, na hindi maikukumpara ang kahirapan natin sa mga bagay na ito sa mga bagay na darating. Siyang umiibig sa Diyos ay dapat lumalakad sa pananampalataya. At siyang may pananampalataya sa Diyos ay dapat lumalakad sa pag-ibig. Sige, sino magiging disipulo ni Kristo nang walang pananampalataya? At sino magiging disipulo ni Kristo na walang pag-ibig kay Kristo? Kasi natapos mo yung booklet 1-6. Kasi marunong ka na mag-soul winning. Siyasatin ninyo ang inyong mga puso at isip. Sapagkat ang hinahanap ng Panginoon na sakripisyo ay puso ng tao. Maghahanap ba ang Diyos sa atin ang ibibigay natin? Madali yan para sa atin. Ang sakripisyo ng Panginoon ay basag na espiritu. At malinis na puso, hindi tinatanggihan nyo ng Diyos. Maaaring nakikita ng sanlibutan na nagpapakain tayo sa mga mahihirap. Nagtuturo tayo ng mga bata sa lansang. Bumibisita tayo sa mga may sakit. Bumibisita tayo sa mga matatanda. Tinuturuan natin ang mga kabataan natin. Ipinangangaral sa inyo ang salita ng Diyos na walang bayad. At walang halong anumang bagay na maaari kayong madistract sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi ba mukhang ginagawa rin niya ng mga nagkikristyanuhan? Kung makikita ng mga tao sa sanlibutan na pagkalinggo nagsisimba tayo, yan naman yun. Hindi ba sa araw na to marami rin nagsimba? Di ba? Hindi ba pagka Sabado marami rin bumibisita sa mga bahay-bahay? Nag-devotion sa umaga? Hindi ba kaya rin yan ng mga taong, mga Katoliko? Rosaryo pa nga yung mga manang-manang doon. Pero paano malalaman sa sanlibutan na tayo mga tagasunod ni Kristo? Paano tayo madidistinguish sa iba? Kasi mahal natin ang mga kapatid natin. At hindi natin pinababayaan ang mga kapatid natin. Kaya kung hindi ka marunong mag-Bible study, hindi na importante kung marunong ka mag-Bible study. Bakit ka sasama? Dahil ayaw mong pabayaan yung kapatid mo na marunong magturo ng Bible study. Lagi kong sinasabi, maaaring yung tinuturuan natin, hindi tumubo yan. Dahil Panginoon na nagpapatubo niyan. Pero huwag tayong mag-iiwanan. Wala akong nakita sa simbahan na ito na mahilig mag-solo flight na lumago sa pananampalataya. Kung marami nagkomento sa akin na mabilis akong lumago sa pagpapastor, isa lang ang formula nun. Hindi ako nagpastor mag-isa. Lagi kong kinukonsidera ang iglesia. At yung iglesia na yan, hindi man individual, kung hindi collective,
Yun ang nagbabawal sa akin. Hindi nyo man ako sinasabihan ng isa-isa. Pero ang responsibilidad, dahil sa pagkaunawa ko na ako ay kapatid nyo kay Kristo, at kayo ay kapatid ko kay Kristo, yun ang dahilan kung bakit kahit tinatamad ako, mangangaral ako. At pagka nangaral ako, hindi ako mangangaral ng kung ano-ano lang. Bakit? Kapatid ko kayo sa Panginoon. Anak kayo ng Diyos. Tupa kayo ng Diyos. At kung meron sa inyo na hindi kayo tupa ng Diyos, makiusap kayo ngayon sa Panginoon na kayo iligtas niya. Sapagkat hindi para sa inyo ang mga pangangaral na ito. Kung hindi kayo tagasunod ni Kristo, hindi ito para sa inyo. And sad to say, kayo ay nagsasayang lang ng oras ngayong umaga. Subalit, kung ang salitang ito ay para sa inyo din, subalit hindi mo alam kung para sa iyo ba talaga, kailangan mong tanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Dahil maliban ang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita na ang mga salitang ito ay paghahari ng Diyos sa ating buhay. At saan nagsisimula ang paghahari ng Diyos? Sa puso. Kaya't pakabanalin ninyo ang Panginoon na Diyos na inyong mga puso. At kayo ay magiging handa na sumagot sa lahat ng katanungan na nagtatanong sa inyo tungkol sa pananampalataya. Malalaman ng sanlibutan na tayo ay mga totoong disipulo. Paano mo tinatrato ang kapatiran mo sa iglesia? Pag nagkamali ang kapatiran mo, paano mo pinapatawad? At pag nagkamali ka, paano ka nanghihingi ng tawad? Paano hindi mo pinababayaan ang kapatid mo? Akala mo ba nabigyan mo ang kapatid mo ng merienda na tulungan mo na siya? Ipadama mo ang pagmamahal mo sa kanya. Akala mo ba nag-offering ka dyan na tulungan mo ng kapatid mo? Magkakapatid tayo. Upang pag dumating ang panahon na pare-parehas na tayong walang magagawa, sa gitna ng isang matinding paghihirap habang hinahanap ng Antikristo ang ating mga buhay at na tayo ay nagtatago sa ilalim ng mga lupa, hindi natin pababayaan ang isa't isa. Sapagkat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat isang araw babalik si Kristo. Hindi babalik si Kristo sa mga taong natuto lang maglingkod pero hindi natutong magmahal. Madali lang matuto maglingkod. Kayo mga nagtuturo sa Sunday School, marunong na kayong magturo. Mahal nyo ba mga estudyante nyo? Mahal nyo ba ang iglesia nyo? Marunong kayong maglingkod. Diba? Pinuputol ninyo, ugnayan nyo sa iglesia at linggo lang kayo nagpaparamdam. Pagka ako ay nag-alala sa inyo, ako pang makulit. Marunong kayong maglingkod pero hindi kayo marunong magmahal. Minsan nayayamot tayo sa mga nanay na paulit-ulit, kumain ka na ba? 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 Maiintindihan mo yan pag nanay ka na. Maaaring lumago ang talino mo. Baka hindi lumago ang pag-ibig mo. Diba? Alam ko na ayos kayo. Pero bigyan nyo ako ng assurance na ayos kayo. Na isang araw, baka mapagod din ako. At hindi ko na kayo tuturuan sapagkat napagod na ako. Nakita mo ba sa simbahan? Yung mga paulit-ulit kong tinuturuan, hindi ko na tinuturuan. Hinahayaan ko na lang.
Hindi ito ang panahon ng paghugot ng masamang damo sa mabuting tanim. Darating ang Panginoon, paghihiwalayin niya yan. Darating ang panahon, paghihiwalayin niya ang masamang damo at ang mabuting trigo. Paghihiwalayin niya ang mga kambing at tupa. At sasabihin ng Panginoon sa mga tupa ng Diyos, pumasok kayo sa aking kaluwalhatian. Sapagkat ako ay nagutom, pinakain ninyo ko. Ako'y nahubaran, binigyan niyo ko ng damit. Nabilanggo ako, binisita niyo. At sabi ng mga tupa ng Diyos, kailan ka naman nagutom? Wala kaming matandaan na pinakain ka namin. Wala kaming matandaan na binigyan ka namin tubig. Wala kaming matandaan na binisita ka namin sa bilangguan. At sinabi ng Panginoong Hesukristo, kapag ginagawa niyo yan sa inyong mga kapatid. At sasabihin niya sa mga kambing, oy kayo, huwag kayo dito. Doon kayo sa impyerno. Sapagkat nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nahubaran ako, hindi niyo ako dinamitan. Nabilanggo ako, hindi niyo ako binisita. At sabi ng mga kambing, hindi naman namin kasi nabalitaan na nabilanggo ka, tsaka nagutom ka, tsaka nahubaran ka. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat hindi niyo yan ginawa sa inyong mga kapatid. Hayaan na ang paglilingkod sa Diyos at ang ministeryo ay magmula sa isang pusong umiibig sa Diyos at umiibig sa kanyang kapwa. Sapagkat darating ang panahon, sasabihin ng mga tao, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. At sasabihin ng mga tao, nangaral kami sa iyong pangalan. Nagpunta kami sa outreach, nagpunta kami sa good news, nagturo kami sa Sunday school. At sasabihin ng Panginoon sa kanila, umalis kayo sa harapan ko, mga hindi ko kayo kilala, mga manggagawa kayo ng kasamaan. Hindi ba? Lilipas ang pananampalataya at pag-asa, pero ang pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Ang kahinaan ng ministry natin ay hindi dahil sa wala tayong abilidad. Kahinaan ng ministry natin ay kakulangan natin sa pagmamahal. Kasi kung mahal mo, kahit hindi mo alam, aaralin mo. Pasalamat kayo nang gigising pa ako. Isang oras ay darating ang panahon, gigisingin ka namin, hindi ka na magigising. Ayoko man lang mamatay kayo na walang kakwenta-kwenta mga buhay nyo. Isipin nyo na lang yan na biyaya ng Diyos. Darating ang panahon. Ang kahinaan ng ministeryo natin ay hindi dahil sa wala tayong pera. Dahil totoo niyan, wala ba talaga tayong pera? Diba? Bilangin mo yung sinasayang mo. At saka ginagamit mo para ipadama sa kapatid mo na mahal mo siya. Di ba? Ang kahinaan ng ministry, hindi dahil sa limitado tayo. Bakit? Nabasa mo ba sa Bible na ang ginagamit ng Diyos yung mga malalakas? Alam niyo naman sa banal na kasulatan. Not many mighty, not many noble are called. Kaya nga ang iglesia ay isang katawan. Kaya nga't pinagsama tayong dalawa. Upang yung hindi mo magagawa, ako ang gagawa at tutulungan kita. At yung hindi ko magagawa, nandiyan ka, tutulungan mo. Kaya huwag mong mamasamain na hinahanap kita dahil kulang ako pag wala ka. O gusto nyo maging makasarili din ako? Na lahat kayo, kikilos kayo ayon sa gusto ko at yan ang paglilingkod sa Diyos. Patay na.
Hindi niyo ba napansin sa simbahan, mas marami ang lalaki kaysa babae? Sapagkat sa simbahan, maraming binubuong leader. At kayong mga kababaihan, matuto kayong mag-submit sa salita ng Diyos. Di ba? Paano ka magiging matibay na lalaki? Matuto ka magmahal. Mga tatay, mga asawang lalaki, love your wives. Kagaya ni Kristo na inibig niya ang iglesia. Huwag ka makontento na nagpapakain ka lang at nagbibigay ka ng sweldo sa misis mo. Mahalin mo sila. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon maaraw, minsan maulan. Palakihin niyo ang mga tao, ang mga batang lalaki sa pag-ibig. Hanggat nasa sanlibutan tayo, maraming tukso at kasalanan na hahabol sa atin. Subalit ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Nagpapatawad ng maraming kasalanan. Nagtutuwid ng maraming kasalanan. Kaya mga tatay, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae. Kagaya ng inibig ni Kristo, ang iglesia. At mga binata, malamang isang araw mag-aasawa din kayo. Matuto kayong magmahal ngayon sa inyong iglesia. Mahalin ninyo ang inyong iglesia. Sapagkat minahal ni Kristo ang iglesia. O lahat-lahat tayo. Pag sinabi ko magmahalan tayo, alam nyo na binabanggit ko yan na hindi kagaya ng binabanggit ng pare. Siguro naiintindihan nyo ang bigat ng sinasabi ng Panginoon na magmahalan tayo sa isa't isa. Hindi ko hinahanap yung mga bigay nyo. Ang hinahanap ko ay bunga ng pananampalataya. Di baling wag nyo na akong bigyan ng kahit ano. Basta alam kong nandyan kayo sa tabi ko, na naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi pastor ako, pero hindi ako iglesia. Ang iglesia, tayo. Anong magguglo sa atin? Anong magbubuklod sa atin? Anong magbubuklod sa atin? Team building? Ha? Ramdam nyo lang na may fellowship tayo pag may sopas. Salamat sa Diyos, may sopas. Ha? Minsan magre-react ka na lang sa post, di mo pa magawa eh. Di ba? Ba't mo ginagawa yun? Kasi kailangan ba natin ng maraming heart-heart reaction? Hindi eh. In the simplest way possible, ipakita mo ang iyong pagsuporta. Kasi nandyan ka. At para maunawaan mo na walang bahagi ng iglesia ang hindi mahalaga, bumahagi ka sa kahit anong liit na halaga. Pag sinabing halaga, hindi benching ko yon. Yung pinakamaliit na pwede mong iambag sa buhay ng iglesyang ito, gawin mo. At hikayatin nyo mga kapatid na magpatuloy. Yan ang dahilan bakit nagsisimba tayo pagkalinggo. At sa mga araw ng pagtitipon, hindi tayo lumiliban. Hebreo 10:24 hanggang 25 nasusulat. Ano, nangangalay na ba kayo? And let us consider one another to provoke unto love and to good works.
Hindi ba sinabing gagawa ka ng mabuti? At iibigin mo ang iyong kapatiran? Ngayon, meron pa tayong nakita rito. Ito pala yun. Anong Tagalog ng provoke? Udyukan. Tama. Oh. Uudyukan mo yung kapatiran na magmahal. Hindi mo lang siya mamahalin. Hihikayatin mo siya na magmahal din. At yan ang unang hakbang sa pagdi-discipleship. Nagmamahal ako at uudyukan kita magmahal. Hindi pwedeng palingkod-lingkod ka lang. Kailangan matuto ka magmahal. Hindi pwedeng pasama-sama ka lang. Kailangan matuto kang umibig. Akala mo umiibig ka na? Malalaman natin yan sa panahon ng kagipitan. Madaling magmahal pag masarap sa pakiramdam. Kaya nga walang dudang mahal tayo ni Kristo. Kasi minahal niya tayo nung nasa krus siya. Provoke unto love and to good works. Diba? Diyan ang discipleship. So what is discipleship? Ano ang pagdidisipulo ng iyong kapatid? Dahil tinuturuan mo siya ng Biblia, tuturuan mo siyang magmahal sa iglesia mo. Takakayin mo siya sa mabuting gawa. Kaya pagiging bahagi ng simbahan, hindi yan padalo-dalo lang. Pagkakaroon niyan ng responsibilidad sa iyong kapatid. Sino mabuhay ka, lahat ng kapitbahay mo diyan, kapatid mo. Ano ka, batang kalye? Kaya mahal ko ang iglesia ko. Kahit hindi ako masisisi kung bakit nagkaroon ako ng batas sa sarili na hindi pwedeng hindi ako mangangaral dito pagkalinggo. Kahit anong kalagayan ko at kahit anong itsura ko, dapat mangangaral ako. At kahit pa sabihin, pumunta ka sa church namin, dito ka mag-preach. Manap na lang po kayo ng ibang preacher. Bakit? Magpipreach ka naman ah. Hindi. Nandun ang responsibilidad ko. Nandun ang pagmamahal ko. Nandun ang paglilingkod ko sa Diyos. Wala sa inyo. Mahal ko kayo dyan, pero ang responsibilidad ko kasi, nandun. Hindi ko maipagmamalaki na babalik ako sa pulpito rito at sasabihin ko, mga kapatid, doon sa simbahan na pinuntahan ko, nag-preach ako, daming naligtas na kaluluwa. Pero wala namang naliligtas dito. Gusto ko makita na maging soul winner ka. Mga kapatid, yung mga nandun tumibay. Diba? Pero yung mga nandito, hindi tumitibay. Haharap ako sa Diyos. Not forsaking the assembling of ourselves. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Dinisenyo ng Diyos yan, sapagkat hindi tayo palaging mayroon. So, yung mga young people, sinasabihan ko kayo, papasok kayo sa yugto ng buhay na hindi kayo palaging mayroon. At imbes na dumepende ka lang sa sarili mo, dumepende ka sa mga kapatid mo na nagmamahal sa'yo. Walang masama doon. Huwag niyong gayahin si Pedro na ayaw niyo magpahugas ng paa. Sabi ko sa inyo. Yan ang magiging malaking
bigat nyo sa balikat. Kahit buuin nyo ang buhay nyo sabay-sabay. Nag-aaral ako hindi para sa sarili ko. Nag-aaral ako para sa mga kapatid ko na gusto kong tulungan. Itaguyod nyo ang mga buhay nyo. Hindi para lang sa sarili nyo, kundi para sa lahat ng obligasyon nyo na dapat nyong gampanan para sa Panginoon sapagkat walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Ang problema, pag namatay ka, damay kami lahat eh. Ngayon nabubuhay ka, di kami damay sa buhay mo. Hindi ba't nasusulat? Sabihin ko sa'yo, pag namatay ka, wala kang magagawa, ipapalibing ka namin. Gagastusan ka namin. Iiyakan ka namin. Ngayon pa lang, hayaan mo kaming umiyak sa'yo. At huwag kang mayabang. Sapagkat ang taong mayabang ay hindi marunong magmahal. Bakit? Sino bang tao dito hindi naghahanap ng pagmamahal? Kaya nga may palabas, palimos ng pag-ibig eh. Because lahat ng tao ay naghahanap ng pagmamahal. Ngayong minamahal kang yabang mo. Ano ka, di ka tao? Diyos nga, Diyos na siya, kailangan ibigin natin siya eh. Pag hindi natin siya inibig, nagsiselo siya eh. Ano ka, higit ka pa sa Diyos? Batukan kita eh. Ang Diyos nga eh, ibigin niyo ako ng buong puso. O, kita mo na. At ang taong ligtas ay hindi lamang natututo na magmahal sa kapwa ligtas. Ang Espiritu ni Kristo ay nananabik sa Espiritu ni Kristo. Hindi ako excited mag-preach kasi pangangaralan ko kayo. Excited ako mag-preach kasi gusto ko kayong makita. Kaya't ang pangangaral ko, laging kaugnay ng pagkakita ko sa inyo. Kaya kahit saan ko kayong makita, napansin nyo, pinangangaralan ko kayo. Pag hindi nagiging ganun ang takbo ng buhay ko, malaki ang problema ko. Mahabagin lang talaga ang Diyos sa akin. Hindi ba? Kaya minsan, marami sa inyo, ayaw nyo ako makita. Kasi pangangaralan ko kayo. Ano kung pangaralan ko kayo? Di pangaralan mo din ako. O diba? Di pangaralan mo din ako. Ito sinasabi sa Bible, exhorting one another. Diba? Yung problema, wala akong matututunan sa marami sa inyo eh. Pero ako ba, hindi ko kailangan ng pagtuturo ninyo? Diba? Nagtatanong ako sa inyo, anong gagawin natin? Diba? Kasi nakakalimutan ng marami sa simbahan na ang pastor, kapatid nyo rin sa Panginoon. Diba? Ay, sabihin niya, si pastor, maiintindihan natin yun, maiintindihan na tayo niyan. Siyempre, pastor siya eh. Hindi siya pastor pag hindi niya tayo naintindihan. Oo nga. Pero ikaw, umintindi ka din. Diba? Tinuruan ko kayo kung anong ibig sabihin ng pag-a-adjust sa gawain ng Diyos. At matuto rin kayong mag-adjust sa gawain ng Diyos. Pinalipas ko yung mga taon na tumutok ako sa pag-aayos ng mga problema ng simbahan na hindi ako nag-aral kahit dapat. Isinantabi ko yun. Kaya sabi ko, hindi dapat mapabayaan ang gawain ng Diyos. At marami sa inyo, ang sabi nyo, natuto kayo. O ngayon, marunong na kayo.
Ano sa palagay nyo? Hindi ko ba kailangan ng pag-a-adjust nyo? O hindi ba? Nung bata ka pa, yung magulang mo nag-a-adjust sa'yo yan. Pag may sakit ka, hindi natutulog yan. Sabi nga nung isang tatay rito, wala na siyang pambili ng brief eh. Nag-adjust na lang. Ngayon matanda ka na, matutunan mo mag-adjust sa magulang mo. Di ba? Kapag pumunta dito si tatay, talagang hindi pwedeng hindi ko siya pakiharapan. Haharapin ko talaga siya. Dahil marunong mag-adjust ang aking puso. Yung mga bagay na hindi ko gusto, mananalangin na lang ako sa Panginoon. Di ba? Ganyan sa simbahan. Yung kasimpleng, kung hindi nyo magagawa, sabihin nyo sa akin. Kung gagawin nyo, sabihin nyo din. Dahil sa alam nyo na pwede akong magsakripisyo. Kung hindi nyo magagawa, ako gagawa. Ngayon, matatanda na kayo sa pananampalataya. Huwag nyong hayaan na ako pa nagpapaalala sa inyo. Kung paglilingkod nyo sa Diyos yan, bakit sasabihin ko sa inyo na gawin nyo? Kaya nga magtanong kayo. Tignan nyo kung yung gawain nyo, nag-e-expand pa. Pag hindi nag-e-expand ang gawain mo, magtanong ka na. Dahil pag tinanong kita kung bakit ang gawain mo hindi na umaayos, masasaktan ang kalooban mo, sigurado yun. Kasi mayabang ka. Kaya nga di ka nagtatanong, di ba? Di ba? Kaya kung akala ninyo masakit ako magsalita, pag nasa pulpito, pero tignan nyo kung paano ko kayo nire-respeto, na hindi naman kayo nagiging productive lahat sa gawain ng Diyos, pero hindi ko kayo pinakikialaman, hinahayaan ko kayo. Dahil gusto ko magtanong kayo. Dahil mga disipulo kayo ni Kristo, edi dapat nagtatanong kayo kay Kristo para hindi kayo nabibigatan. Ngayon, kung nalaman nyo pala yung sagot sa Biblia, edi put it in the mix. At ang simbahan ay magkakaroon ng mas maraming mukha at mas maraming kayang gawin para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Hindi ba? Kaya malas-malas lang na mga kasama ko sa Pransya dahil ako ang kasama nila. Kung sa ibang mga grupo, hindi yung pwedeng walang pakialamanan, sa akin hindi pwede yun. Hindi akala nyo ba hindi ko alam na yung mga gumagawa sa pagray, meron niya mga hindi maayos na pagsasama-samahan. Kung lagi kong ipipinpoint yun, ano na lang silbi ng mga mata nyo at saka tenga nyo? Di ba? Kaya sa susunod, mga kasama ko sa Pransya, kung yung simpleng pagsasabi hindi nyo magawa, at wala tayong pakialaman sa isa't isa, huwag na kayong maglingkod sa Diyos. Idadrop ko yung isa kong subject, madali lang yan. Rebelde na ako na mahabang panahon. Ngayon pa kaya natutulungan ako ng Diyos? Kilala ko na ang Panginoon kong manunubos. Alam ko na kapag pinili ko siya, hindi niya ako pababayaan. Maaaring magaling kayo sa doktrina. At meron din kayong pagtitiis. Pero hayaan ninyo na inyong mga puso ay tumibay sa biyaya para hindi kayo umaasta na may pagkakautang ako sa inyo kapag gumagawa kayo sa gawain ng Diyos. Sapagkat hindi rin ako umaasta rito na may pagkakautang kayo sa akin. Ang hinihikayat ko pa nga kayong tumayo sa sarili niyong paa. Pero magkakapatid tayo sa Panginoon.
ang pagiging magkapatid sa Panginoon ay higit sa lahat ng paglilingkod. Yung maliit na anak mo, marunong na ba siyang maghugas ng plato? Hindi pa. Marunong na ba siyang magwalis? Hindi pa. Marunong na ba siya na tumulong sa bahay, maglaba? Hindi pa. Late pa yun. Sasabihin mo sa kanya, lumayas ka na rito sa bahay. Wala kang pakinabang. Hindi ba? Hindi eh. Anak mo yun. Meron kayong relasyon. At ganun din sa mga magkakapatid. Dapat ang mga matatandang bata, iintindihin nila yun, Maya. Yung maliit na bata na yun. Fast forward 20 years from now. Yung maliit na bata dati, malaki na. At ikaw matanda ka na. Yung malaking bata na yon nakakatulong na sa bahay mo. Hindi mo naman hinihingi. Pero ang sabi niya, Papa, alam mo namang minahal mo ko. Pahinga ka dyan. Alam kong gusto mo magtrabaho. Magbabayad ako ng bill. Magbabayad ako ng ano. Ito pera. Nakakatulong na siya sa bahay. Marunong na siyang maglingkod. Pwede na ba siyang magsiga-sigaan sa bahay? At sasabihin ng anak mo na malaki na, ako na masusunod dito. Tatay, umalis ka na rito. Nabago ba ng responsibilidad ang relasyon? Hindi. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, sa iglesyang ito, kahit anong laki ng pinagpaglilingkod ninyo, magkakapatid pa rin tayo, kaya huwag kayong mayayabang. Dahil yung panahon na kamote ka pa lang, tinuruan ka namin, inintindi ka namin. Ngayon na marunong ka, huwag kang masyadong pabida, magkapatid pa rin tayo sa Panginoon. Ayos ba? Doktrina. Nakakatulong ka na, akala mo, di ba? Ano bang relasyon natin? Hindi ba? Kaya sinabi ng Panginoon, isang Ama natin sa langit, tayong lahat magkakapatid. Isang tagapagturo natin si Kristo, lahat tayong magkakapatid. Isang araw, yung paglilingkod mo, yan ang magiging yabang mo. Tignan mo, di ka tuloy makapagturo sa iba. Yabang kayo. Hindi ba napakaganda na salita ng Panginoon? Iyan ang pag-ibig. Pag-ibig. Ha? Darating ang panahon, Richard, kahit ikaw na ang bumubuhay sa nanay mo, huwag mong sasaktan ng nanay mo. Relasyon. Dahil nung umiihi ka pa lang sa salawal, at hindi ka pa marunong magwalis ng bakuran, hindi ka pinalayas ng nanay mo. Di ba? Relasyon. At pag dumating ang panahon, na sa iglesyang ito, marunong na kayo lahat maglingkod sa Diyos, inaasahan ko sa Panginoon, walang maglalaban-laban, walang magpapagalingan, walang magkakanya-kanya. Sapagkat pag-ibig ang nagpapatibay ng iglesia. Kung hindi nyo matututunan sa iglesia nyo yan, saan nyo matututunan yan? Diba? Babasa tayo ng huli. Efeso 4. 16. Verse 12, verse 11. Verse 11. And he gave some
apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we be henceforth be no more children, tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things which is the head, even Christ. Speaking the truth in love, hindi yan basta pagsasabi ng mga bagay na totoo. Kung hindi nagsasalita ka sa Kanya ng katotohanan mula sa puso mo na nagmamahal talaga sa kapatid mo. Hindi, ang galing mo magturo ng doktrina, hindi mo naman mahal ang kapatid mo. Alam mo yan. Paano mo malaman? Pinabayaan mo nga siya eh. May grow up into him in all things, that which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Diba? Paano lumalago ang iglesia? Sa isang salita, pag-ibig. Bakit may mga tagapagturo sa iglesia? Para ang iglesia ay lumago sa pag-ibig. Kaya ayoko rito ng mga tagapagturo na hindi mapagmahal sa iglesia. Dahil walang ibang magpapatibay sa iglesia. Sa inyong mga estudyante, pag-ibig lang ng Diyos. Bakit may fellowship dito? At kailangan na ang fellowship natin na hindi tayo nagpa-plastika. Sapagkat walang ibang nagpapatibay sa fellowship natin. Hindi outing, hindi pansit at hindi kape. Pag-ibig. Bakit dapat ang nanay at tatay nagmamahalan sa bahay? Walang ibang nagpapatibay sa pamilya. Pag-ibig lang. Diba? Walang ibang nagpapatibay sa iglesia. Pag-ibig lang. Minsan may mga bagay na hindi nyo maintindihan kahit anong paliwanag ko. Kasi yung realidad ng salita ng Diyos. Sa tingin ko, tapos na ako. At lagpas na ako sa oras. Lahat ng sumasama sa gawain, dapat tinuturuan ng matindi patungkol sa pakikisama sa gawain ng Diyos. Gamitin ko lang ilustrasyon ng isang araw. Sabi ko ng Wednesday, kayong mga walang pasok sa Biyernes, pumunta kayo rito. At maghapon, punta kayo rito, maghapon 8:00. Nung tanghaling tapat, 12:00, may nagsabi sa akin, Pastor, uuwi na po ako. Hindi ko pinansin. Pumunta ako rito ng 2:00. At ang sabi ko, Pastor, uuwi na po ako. Sabi ko, pag umuwi ka, uuwi rin silang lahat. At si Brother Bong ay matutulog na lang pag umuwi ka. At hindi na natin itutuloy itong gagawin natin kasi uuwi ka. Hindi naman umuwi. Siguro nahiya. Anong gusto kong ituro doon? Tignan mo yung mga kasama mo. Pag dumilat ka sa umaga, sinong una mo makikita? Di ba yung kapatid mo?
Isipin mo, paano ko kaya dadalhin tong kapatid ko na to sa Panginoon? Una mo makikita, di ba yung nanay mo? Isipan mo, paano ko kaya dadalhin sa Panginoon tong nanay ko? O ikaw yung tipong aalis ka sa bahay na wala pakialam. Ay, walang tumitibay na nag-iisa. Di ba? Yan lang ang maganda sa single. Alam mo maganda sa single? Basta may maayos kang relasyon sa mga kasama mo sa iglesia, sa mga kapatid mo, okay ka. Wala kang kapartner sa buhay na kailangan mong check-in oras-oras, minuto-minuto. Dahil kapag ang lalaki, hindi sila maayos ng asawa niyang babae, hindi talaga maayos yung lalaki. At kapag kayong babae, hindi siya maayos sa asawa niyang lalaki, hindi maayos yung babae. Kaya ba sinasabi ng banal na kasulatan? Sila ay iisa. Hindi ako pabor doon sa mga ministry ng mga lalaki na hindi na sinasama ang mga misis nila. At hindi rin ako pabor sa mga ministry na ginagawa ng mga misis. Nakabaliktaran nila yung ministry ng mister nila. Di ba? Hindi ibig sabihin na pagka nagpastor ako, ang misis ko pastor din. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Hindi ibig sabihin katuwang ko siya sa gawain. Di ba? Ibig ko sabihin, kung meron akong secretary sa simbahan, misis ko. Kaya wala akong secretary sa simbahan. Napansin nyo? Wala akong secretary. Kasi ibig sabihin, kaya ko pang mag-ayos ng sarili kong papel, mag-file ng sarili kong file, kaya ko pa. Kaya ko pa mag-research ng sarili kong mga research, kaya ko pang mag-type ng sarili kong ita-type. Hindi pa ganun kalaki ang trabaho ko. Yun ang ibig ko sabihin. At si Brother Bong, hindi ko sekretary yan. Yan ang administrador nyo, kung hindi nyo lang alam. Hindi ko sekretary yan si Brother Bong. Wala akong sekretary. Wala rin ako sinasanay rito na para tumulong sa akin. Wala. Meron ba? So, pag nagkaroon ako ng personal na secretary, automatic misis ko, sigurado wala Wala tayong magagawa doon. Ibig sabihin, hindi ko kaya yon. Ay, kaya ko pa sa biyaya ng Diyos. Di ba? Sabihin, kaya ko pa mag-isip ng pang-dalawang tao. Di ba? Pero halimbawa, mister ka, maayos ka sa gawain ng Diyos, pero sa misis mo, di ka maayos. May mali doon. Ba, misis ka, maayos ka sa gawain ng Diyos, pero hindi ka maayos sa mister mo, may mali doon. Di ba? At nawa, sa itinuturo kong ito, ang ating paglilingkod ay maging lagpas sa ating mga obligasyon. Kung hindi, ano ba ang relasyon natin sa isa't isa? Kapatid mo ako sa Panginoon. Ano dapat ginagawa mo sa akin? Kapatid kita. Ano dapat gagawin ko sa iyo? Di ba? Kung hindi sapat ang pagiging magkapatid natin para wag tayo magtisuran, immature pa tayo parehas. Diba? Kung hindi tayo kayang disiplinahin ng ating relasyon na meron tayo, kung hindi tayo kayang pabanalin ng ating mga relasyon, anong klaseng relasyon meron tayo? Kaya alam nyo, huwag kayong pasok sa malabong relasyon. Huwag kayong tumulay sa alambre. Pag hindi kayo, hindi kayo. Pag kayo, kayo. Kaya hindi ako naniniwala sa papling-pling lang. Isipin mo yan.
Naghalikan na kayo lahat-lahat, hindi pa kayo. Ano yan? Ang labong relasyon yan. Ngayon, pag hindi maayos ang relasyon, sige nga, paano natin ikikilos ang mga sarili natin ayon sa relasyon na meron tayo? Yang labo nga eh. Tiga mo, may friends ka sa Facebook na hindi mo talaga friend. Pero friend mo, pero hindi mo friend. Pero friend mo, pero hindi mo friend. Kaya hindi tuloy natin maintindihan paano tayo magko-comment, magme-message. Hindi. Kaya pag humawak tayo sa social media, hindi natin alam kung anong responsibilidad natin sa kapwa natin. Bakit? May friend ka na hindi mo friend. At may hindi mo friend, pero friend mo na dumaan lang sa wall ko, pero wala akong pakialam, pero pinalo ko, pero wala talaga akong pakialam. Alam mo yun? Sa church, ganyan din. Ang labo ng ugnayan natin. Di ba? Wala nang mas awkward dyan sa mga bagay-bagay na yan. Kaya kung magkapatid tayo, magturingan tayo magkapatid. Pag hindi nyo pa naintindihan yan, ewan ko sa inyo. Hindi ba? Kung sanay kayo sa mga pamilya ninyo na magkakasama kayo sa bahay, pwede kayo nag-uusap-usap. Huwag nyong gawin dito sa iglesia yan. Ipinagbabawal yan ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, ako, may naalala naman ako ba sa Bible. Finally, be all of one mind. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Love as brethren. Be pitiful. Be courteous. Diba? Mag-isa tayo na isip, diba? Kung di mo ako maintindihan, di tanungin mo, bakit anong iniisip ko? Kaya pag hindi kita maintindihan, tatanungin talaga kita. Bakit? Importante. One mind. Mga unsaved lang ang magkakapatid sila pero hindi sila magkakasundo-sundo. Kailangan nila ng alak para magkasundo-sundo sila. Tapos pag bangag na sila pare-parehas, magsusuntukan na sila. Isipin mo, anong klaseng pamilya na nabubuo lang pag may namamatay? Ba? Anong klaseng pamilya ang nabubuo pag may pera? Pag mangungutang? Ha? Ganyan tao ba tayo? Pag kailangan mong pera, biglang ko kontak. Nahiya ako sa mga ganyan. Doktrina ng Panginoon yan. Anong klase magkakapamilya yan? Kung hindi mo alam iniisip ko, tanungin mo, ano ba iniisip mo? Darling, hindi ka makatulog? Anong iniisip mo? You can share it with me. At ikaw naman, pag tinanong ka, huwag kang pabebe. Ba? Hindi dito. Sabihin mo, naisip ko kasi for sale kasi yung reform book doon, nakita ko kaso 4,000 wala akong pera. Diba? Ay darling, alam mo naisip ko, wala tayong pera. Kaya tigil mo na yung kaartihan mo. Diba? At least nag-usap kayo. Hindi yung bigla mo nilang bibili ng lihim. Oh, meron ka na yan. Hindi tayo nag-usap. Eh, pambihira kayo eh. Diba? Be of one mind. Alam niyo ba yung text na binabanggit ko? Ha? 1 Peter chapter 3 verse 8. Pat alam niyo na yan. Sulat niyo sa mga pintuan ng bahay niyo yan. Ilagay mo sa cellphone mo yan. Be all of one mind. Nakasulat? Oh, yan. O, sunod. Ha? Have compassion. Maawa kayo sa isa't isa. Diba? Bagay maawain sa isa't isa. Diba? Ngayon, kailangan maunawaan ninyo. Kapag ka tinuturuan kayo, hindi ibig sabihin hindi kayo kinakaawaan. Awa nga yung turo ng Diyos eh. Kasi may mga bagay, ito pakinggan nyo mabuti. May mga bagay, lalo na pag matanda ka na, hindi na pwedeng gawin para sa'yo. Kailangan magdesisyon ka na.